Alleluia, Alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipon-punan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang rupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit ang napabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawang at manipis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nakuhay na may tag-iisang daan, tiga-6 na po. May tigkat 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot si Jesus, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng at managana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakita, at nakikinig, ngunit hindi nakakarinig, at nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsabi, "Makinig naman kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa, at tumingin kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, dihin sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, at nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila," sabi ng Panginoon. Mapalad kayo, sapagkat nakakita ang inyong mga mata, at nakaririnig ang inyong mga tenga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnanasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at nakarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakarinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama
at inagaw ng nahasik sa kanilang puso. Inilirawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakinig sa salita at masayang tinanggap ito kaagad. Ngunit hindi ito tumitino sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian at pag-uusig, dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilarawan naman ang nahasik sa dawagan ng nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa makamundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, ano pat ang salita'y nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi makapamunga. At inilarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig sa salita at nakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang Ebanghelyo ni San Mateo ngayon ay mas kilala ito bilang talinhaga ng manghahasika. Sa bahaging ito ng Ebanghelyo, itinuro sa atin ni Jesus kung paano natin tinatanggap, ng iba't ibang uri ng tao ang salita ng Diyos. Ang puso ng tao ay mahintulad sa 4 na uri ng lupa. Hindi nagbabago ang kalidad ng binhi o ang salita ng Diyos. At ang kasipagan ng manghahasik ang Diyos. Ang nagdidikta ng paglago at bunga ay ang kondisyon ng ating puso kung paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Mayroong 4 na uri. Ito ay may kinalaman din sa 4 na uri ng puso ng tao. Ang una, ang sa tabi ng daan. Tumutukoy ito sa matitigas na puso. Ang mga nakikinig, ngunit hindi naman itinatanim ang mensahe, kaya madaling tinatangay ng kaaway. Minsan, nagiging manhid tayo dahil sa paulit-ulit nating kasalanan o magalong mundo o makasalanang mundo. Sarado ba ang mga puso natin? Ganyan na ba kalala? Ganyan na ba kasarado ang puso natin? Kaya't hindi natin inuunawa at pinapakinggan ang paalala sa atin ng Diyos. Pangalawang uri ng lupa, ang batuhan. Ito ay tumutukoy sa mababaw na pananampalataya. Madaling sumampalataya kapag tayo ay masaya. Ngunit agad naman sumusuko kapag may dumating na pagsubok, kapag may dumating na pagdurusa, at kaya mayroong dumating na maraming malalim na sugat sa ating puso. Madaling sumampalataya kapag tayo ay masaya. Ngunit agad naman tayo sumusuko kapag mayroon ng pagsubok na dumadating sa buhay natin. Madali tayong magpuri kapag maayos ang buhay natin. Ngunit kapag dumating na ang mga bagyo, ang mga unos sa buhay natin, agad-agad nating kino-question, agad-agad nating pinagdududahan ang ating Panginoong Diyos. Pangatlong uri ng lupa, ang dawagan. Ito ay tumutukoy sa mga taong masyadong maraming alalahanin sa buhay. Ang mga nasasakal ng yaman. Ito yung mga taong nasasakal sa karangyaan at labis na pag-aalala sa makamundong bagay.
Mga kapatid, mas magandang pagnilayan natin, tingnan natin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang sumasakal sa iyo sa oras na ito upang hindi natin alalahanin ang Diyos? Ito ba ay may kinalaman sa trabaho natin? Ito ba ay pera? Ito ba ay sa social media? O ang labis na pag-alala sa mga pumapatay ng espiritual na paglago ng ating buhay? Ang apat na uri ng lupa, ang mabuting lupa, ito ay tumutukoy sa pagiging bukas at bukal na puso ng tao. Kaya nga sa Ebanghelyo natin, ang nakikinig at nanguunawaan at isinasabuhay ng mabuti ang salita ng Diyos ay nagbubunga ng kabutihan para sa kapwa. Mga kapatid, ang pagiging tunay na Kristiyano ay nagbubunga ng pag-ibig. Ang tunay na Kristiyano ay nagbubigay ng tunay na kapayapaan at ipinaglalaban ang katarungan. Ang tunay na Kristiyano ay naging pagpapala sa ibang tao, sa pamilya, at sa buong komunidad. Kaya nga sa Ebanghelyo natin ngayon, tayo ay tinatawag na suriin natin ang ating sarili. Sabi nga nila, hindi sapat lamang na marinig natin ang salita ng Diyos. Hindi sapat na marinig natin ang salita ng Diyos araw-araw. Kailangan din nating hayaang magbago at baguhin ang ating pagkatao araw-araw. Hindi sapat ang makinig sa salita ng Diyos. Bagos, hayaan natin ang salita ng Diyos na baguhin ang ating mga puso at isipan sa pang-araw-araw natin na paglago ng ating buhay. Amen.